Deuteronomy 6 verse 1 and 9. Nakita na ko si Pastor Silvino diya. Tata, no? Pastor Silvino, salamat ni Pastor Silvino nga naasya ko yung kanato, no? Sa atong panimbahon. So, atong basahon verse number 1. I'm going to read verse 1. Ya kamo sa verse 2. Okay? So, Deuteronomy chapter 1 to 9. I'm going to read verse 1 and we read it responsibly. Kamo sa 2 hangtod mahumanta. Verse 1, now these are the commandments of statutes and of judgment which the Lord your God commanded to teach you that you might do them in the land whither you go to possess it. Verse 2. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, and it may well with thee, that you may increase mightily as the Lord God of the fathers flow it with milk and honey. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And thou shalt teach them diligently unto the children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Verse number 9, and thou shalt write them unto the posts of the house and all thy gates. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. Salamat, Lord, sa mga tao nga imong gidakaron sa among panimbahon. Lord, I pray that you will bless your word of God. Tabangi ko, Ginoo, wala ko'y mahimo, Lord, kundi ka magtabang nako. Lord, I pray, O God, you bless me sa akong pag-deliver sa imong mensahe. Nga among masabtan, Ginoo, the foundation of the family, O God, na dapat amo kang unahon sa among panimalay. Tabangi ako, Ginoo, i-bless mo mga katauhan. In Jesus' name I pray. Amen. Dagang salamat. No, maglingkod mo palihog. Now the message this evening, foundation for every Christian family. So now family month nato, no, month of March. So ang atong gi-pray sa Ginoo, ang atong panimalay mahimo siyang blessing sa atong matag usa ka lugar. If you are a Christian, you need to be a blessing to your, to your relatives ang inyong panimalay. Now maigsoon ko sa Ginoo, ang atong iampo sa Dios nga ang matag usa ka panimalay, a Christian family, mo grow ta spiritually aron ang Dios makapanalangin sa atong matag usa ka panimalay. So ang mga tao nagtan-aw sila sa atong panimalay as a Christian, no? Makita nila og sa atong panimalay og tinuod ba gyud tang mga anak sa Ginoo. So they will not believe the gospel kundi nila makita si Kristo sa atong panimalay. Hindi nila makita ang wisdom. Now, if you are builders, you understand the importance of foundation. Ang foundation, importante na kayo sa matag building. A building, dali na makolapse kung dili maayo ang foundation. We need to have a good foundation in our family as a Christian. Now, what is our foundation sa atong panimalay nga Kristohanon? So, mga na atong hisgutan karon, maybe mingon ka na ako, Pastor, I have a good foundation to my family because I and my wife, we are educated. Pero daghan ang panimalay nga mga mamagpapa, edukado sila. Pero ang ilang panimalay dili maayo, no? Ang ilang panimalay dili blessing sa uban. So dili ka na mao ang edukasyon naara na sa lapida, no? Apan in reality, we need education. Aron sa atong paglambo sunahan, sa ang atong mga kabataan, atong gi-post sila, gi-encourage sila, nga may eskwela gid sila. Apan maigsoon ko sa Ginoo, dili na mao gayoy makita nato nga maayo gid nga foundation kung naka-graduate ka og college kay daghan ang mga edukado guba ang ilang panimalay. So it is not
Di na to ma-consider nga, maybe you are, mag-ingon ka, well, it's a good foundation. Kung mama o papa, mga abogado sila, o doktor sila, attorney sila, it's good to have that title sa atong kinabuhi. Apan maigsoon ko sa Ginoo, it is not a good foundation. As a Christian home, maybe ingon ka, Pastor, we have a good foundation in our home because we have a lot of money. Oh, daghan may kwarta. Ang akong banahon sa akong anak, dato siya. Now, but there are many rich people na na-destroy ang ilang panimalay. No, ang uban subo kay pamalandungon, mga igsoon nagpatay. Doon na ito nakita sa news nga gipapatay niya ang iyang mama aron nang iyang makuha ang kabtangan. So, not money, not education, na mahimong maayong foundation sa atong Kristohanon nga panimalay. But what are the good foundation? Unsa may akmo itong gikinahanglan? Ang atong panimalay, mahimo siyang maayo. Gikinahanglan sa matag panimalay sa mga Kristohanon. Number one, committed to have a personal relationship with God. Are you sure nga doon na mo'y relasyon sa Diyos? Are you sure that you are saved? I'm not talking about, are you a Baptist? Baptist ka na, ang Baptist, dili na mo'y kasiguruhan nga Baptist ka mo nang moadto ka sa langit. No. And I believe, not all Baptists are saved. Even in our church, are you sure that you have relation to God? That are you a child of God? Pangutana ang kaugalingon nimo, tinuod bagyo ka akong luwas. Are you sure about your children? Kada anak nimo, anak na ba sila sa Ginoo? No? Basig bata pa sila and then you don't care about their salvation. Munang wala sila'y kahangawa, no? Wala sila'y tinguha nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Magbasa silang Bible. Young people, if you don't have love to read the Bible, I doubt you that you are a child of God. Ang matagbata, uhawon o gatas, right? Ang bata, kanagang iro, musinggit ganina, kung di na patutuyon. Kami si Sugar ng anak. Ay, ang mga kuan, basta makakitang Sugar, gukod yun, tutoy gid sila. Ang bata, wala ko kitag bata, ang tinuod nga bata, muiyak siya. Kung gutumon siya, ano man, tinuod siya nga bata. Pero kung naay munyika, sa pagmura siya bata, di na siya gutumon, nga naman, dili siya tinuod, nga bata. Maigsoon ko siya, if you are really a child of God, young people, if you are really a child of God, you need to read your Bible. And love to go to the church and listen to the Word of God. Kanang ganing manguli, manguli dayon, wag pag humagwali, nanguli na, masig wala mo maluwas. Ha? Sod mo po, pastor, di matapadula og basketball, kung di ta mo simba. Kung maura ganay mong reason, mo ani ka dire, kadi ka padula og basketball o nagtrabaho ka sa isilbi, i-post pa ka, ang uban kay sa una pugnan sa mga, no? Pugnan sa nagtrabaho, ayaw simba. Musimba, gyud kamo ang inyo ng amo, ga-post ninyo nga musimba mo, di pa mo musimba. Are you sure you are a child of God? I cannot say, if you are going to get married, di ko kasiguro maayo ang imong kinabuhi. Nga naman, dapat committed ka nga you have a relationship with God. Amen? In Deuteronomy chapter 6, verse 1, 2, 3, now these are commandments of statutes and judgments with the Lord your God, commanded to teach you that you might do them in the land whither thou go possess it. Thou mightest fear the Lord thy God to keep the statutes, thy son, all the days of thy life, and all the days that may prolong. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that they may will with thee, and they may increase mightily, as the Lord God of the fathers hath promised thee in the land, flowing with milk and honey. Kini nga bersikulo nagahisgot og mga anak og amahan. It speak about relationship to our God as our Father. Kita gitawag tang anak sa Dios. Dili gyud ka mahimo makabuo og nindot nga panimalay unless you are truly saved, luwas ka. The question is, are you saved? Did you love to, salamat ko ninyo, nga tinod nga laluwas na agyud sa simbahan, kung di makasimba, murag guilty ta. There's something, murag wa tay kalipay the whole day. Why? Because you are a child of God. Ika, pastor, murag wala raman sa ako, di ko kasimba. I doubted that you are a child of God. Siguro hagyod nga anak ka sa Diyos.
Ano? Wala kay maayong foundation sa imong panimalay kung wala kay relasyon ngadto sa Dios. Doon ay ga-interview, yung tanan siya, well, if a person is not, wala siya mutuo nga there is God, he's not good, wala siya maayo nga moral sa iyang kinabuhi. It's really true. Ang mga tinuod na yung anak sa Diyos, muna mga tao nga dunay tinuod nga maayo nga panghunahuna sa ilang kinabuhi. Now, the Philippian jailer asked Paul how to be saved and how to have relationship to God. In Acts 16:30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Nangutana sila po, Sir, usaon man mo maluwas? Ingon si Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Believe on the Lord Jesus Christ. In John chapter 1 verse 12, but as many as receive him to them, he gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. To who ilang si Jesus Christ? Dawata siya, as imong bugtong og personal nga manuluwas, tawga siya, Lord, pasig wala pag yung kumaluwas, Ginoo. Lord, dawaton ka na kung akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Amen? Kung nga nagtrabaho sa SLB, pasig nagsimba ra gyud mo kay chiko ninyong attendance ni Ma'am Jima. Ipatawag mo sa office kung di mo magsimba. Pasalamat mo nga naay mga tao nga nag-care ninyo sa inyong kalag. Di man may makakwartag magsimba mo. Pero nabala kami, basin o di mo maluwas. Pero ang tinuod maluwas, di na naipusoy. Ang bata, muiyak yun na. Ano man, gusto siya mututoy sa gatas nga mo ang pulong sa Diyos. Now, kuha pa ka maluwas, dawata si Jesus Christ. Thank 1,000 times. Kaya ini kamatay ni mo, there's no way nga maluwas pa ka. When you open your eyes, ini kamatay ni mo, and you don't have Christ in your heart, there is no rest in peace. Those people who dies nga walay Kristo sa iyang kasing-kasing. Mata ni mo, mata ni mo, it's hell, imperno. Musinggit ka, oy, tabang, tabang. No, nobody can help you. But today, Jesus Christ can help you. He can save you. If you are not saved, be saved today. To who is Jesus Christ? Dawata siya, tawga siya, ngay may mo mong bugtong og personal nga maluluwas. Today is the day of salvation. Amen? Ikadua, committed for being the first in their, committed to God, being the first in their lives. Ikadua, dapat ang kaminyoon, primero, dapat karuwas mo. Wala gid mo maayong foundation sa inyong panimalay. Kung ausa, dili luwas. Usa di ta mamana og unbelievers. So pastor, naminyo na magiging unbelievers. Pag ampo nga maluwas na. Amen? Witnessin na taman-taman. Para maayo ang inyong panimalay. Ikadua, committed to God of being the first in their lives. Make God first sa inyong panimalay. Himiw ang Diyos nga una sa inyong panimalay. Nga ang Diyos mo'y una ninyo. In Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5, Hear, O Israel, the Lord of our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Gitudloan sila, no? Sa Hear, O Israel, the Lord of our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God. Ato yung higugmaon ang Diyos, labaw sa tanan, with all thine heart, with all thy soul, with all thine might. What's that? Atong ibutang ang Diyos, labaw una sa tanan. Love God with all thine heart. Intense means extreme. No, dili tiaw nga paghigugma nimo sa Dios. Ang atong panimalay maguba kung ang mama ug papa walay tunud-anay nga gugma sa Dios.
Dili kayo ibutang ang Ginoo una sa inyong panimalay. Ay, wala gyoy tarong nga panimalay. Dili gyud may tsura ang atong panimalay. If you did not put God first in your home, dili ang Diyos umuuna. Kana nga panimalay, wala na maayo nga foundation. Gubot na nga panimalay. Love God preeminently. Love God with all your heart. Love God practically. Love God with all thy soul and with all thy might. Dapat, kung simba na ganing, unahon gina ang Ginoo. Amen? Huwag gina'y makababag dyan. Basta, una gina ang Ginoo sa tanan. Dili pa ta mo tanaw TV, magbasa sa tag-Bible. Paminaw mo pag-ayo, kamong na-addict na sa inyong cellphone. Ha? Kung tayo gay sa buntag, ang inyong cellphone dayo inyong pangitaon, dili ang Bible, pasabutan na, wala na. Dili na, Ginoo mo yung una. Akong tanaw ni mga taga-Isilbi, maglinya sa karsada. Grabe gig cellphone. Ang akong ikabalakan, nagbasa ba akong sa Bible? Unya, akong tanawon, murag makakatawa ko ninyo, kung ba makatahi. Kasi arang usap, wa mo kuyawi ana. Ha? Sa iyo guys, sa buntag, ang inyong pangitaon, cellphone, dili Bible, there's something wrong. Amen? Parents, please, tanawan ninyo inyong mga anak, do not give cellphone to your children kung 5 years old pa, 6 years, no. Kontrola sila. Usahay ang nindot kayong, no, nga ang bata mong hilom, tagaan itong cellphone. O sige, pagdulag cellphone niya. Inikuha mo sa cellphone, muiyak na ang bata, mukuyog na cellphone. Wala na. It's a sign that your child na himong addict na. Bago pag-igihatag, na-addict na. Bata man ito, basig ka mo, na-addict na mong cellphone. Murag mamatay kung magwalay internet, mag-run out. Ang uban, maglakaw-lakaw, wala nakasabot sa ilang gibate. What's that? Wala na nyo gibutang ang Ginoo. Now, delikado na. Ha? Sukli ninyo ng basig na addict na mong cellphone. Mas maayo na tayong ma-addict sa Bible. Si Pastor Tata, nagwali din sa una. Dapat ma-addict ta sa Ginoo. Dili sa cellphone. Muna dugay mo kamata. Wala na mo kakaligo. Wala na mo kapangilamos. Kay tuwa sa cellphone, dugay kay mo mata. Ang uban, di na mo maminyo, kay cellphone na lang inyong iatubang. Ha? Wala na yun. Ako magtanaw ko sa kalibutan karon murag abnormal ng mga tao. Sainan ka, magtapok kay magfellowship. O sa pagfellowship nga cellphone may iatubang? Samanta magfellowship ta? Mapay pagbutang. Pagkataon-taon, ahana na po cellphone. Ang ba nag-asawa, nagtalikod lang. Nag-text, gipos pa. Nag-away di ay. Pag-away mo, mag-istorya mo, di nyo ipo sa cellphone. Naunsa ang inyong kinabuhi, cellphone na lang. Wag maayo nga panimalay, mahimo ni ana. Anak, asawag, bana, mga anak la, magbikil, cellphone na yun. Mga igsoon ko sa Ginoo, you better check yourself. You don't have a good foundation, yana. Dapat atong unahon ang Diyos, sakto ka ni, nga atong himuon. No, dapat mag-istorya kita. Amen? Doon mo kay kauyog-kuyog magtulog, mag-away mo, dito pag inyong cellphone tubagon. Na-i-post na sa Facebook, tubagon po sa usa, tubagon po sa usa. Makistuhanon. We are God's people. Amen? Ang atong unahon, ang Diyos sa atong kinabuhi. Ikaduha, committed to God's words. A personal commitment to every family members to the word of God. Deuteronomy chapter 6, verse 6. And this word which I command this day shall be in thine heart. And these words will I command thee this day shall be in thine heart. You have strong foundation of your family if you are committed to God's word. Are you committed to read the Bible? To listen the word of God? That every day you feed your spiritual life.
sa mga espirituhanong butang. Ang atong kinabuhi, ang atong makita sa itong mata, dili maayo, ang atong madungog, puro dili maayo. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili gyud ka mo grow niya na spiritually. Kung di ka mo grow spiritually, mo na'y makababag sa panalangin sa Diyos sa imong kinabuhi. Dapat committed ta. Unahon na to ang Diyos. Committed ta sa pulong sa Diyos. Bahalag magkinaunsa, unaha ang Diyos sa imong kinabuhi. Kay God is the owner of blessing. You must understand, sa dili pa maabot ang maayong butang sa imong kinabuhi, there is God nga mao'y nagtugot niya ng tanan. When we have something today, if we have blessing today, thank God because it is God who approved it. Dili ni aksidente. Dili kay nasa lagbaan lang. No. Ang kinabuhing Kristiyanon, we believe nga ang Diyos may nagtugot sa tanan. Kung ang Diyos nga tag-iya sa tanan, dili siya mahimuot sa atong kinabuhi, wala tayo mahimo. Maybe you enjoy God's blessing today. Praise God. Unaha siya. O kung dapat committed ta sa pulong sa Diyos. Now, napanimalay nga nagbasa, nagtuon sa pulong sa Diyos, nagsunod sa pulong sa Diyos, dili lang siya nagbasa, apan niyang i-aplikar ang niyang gibasa, usa na kapanimalay nga bulahan. Because this is your wisdom. Your wisdom, our wisdom is the Word of God. You know what is right, you know what is wrong, what is the usay atong buhaton, because of the Word of God. Now, if you don't know the Word of God, you don't know what is right and what is wrong. Wala ta. Pangayson ko sa Ginoo, ang sekreto sa panalangin, dili na sekreto, naanas pulong sa Ginoo. Read your Bible every day. The Word of God is the hope of every family. Sa kaniya mong pamilya, wa gini paglaom. No, there's hope. If you are saved, luwas mo. Yan na ay pulong sa Diyos. Read the Word of God, ang pulong sa Diyos atong sundod. Wife, obey the Word of God by obeying your husband. And husband, be a man. Set your family according to the Word of God. Mga bana, dapat kita mo'y strong sa Kristohanong kinabuhi. Dili kita mo'y mangluod. Dili na ko simbaday. Kay nganong imo kong giaway. Naon sa, Papa ka, ikaw mo'y mangluod-luod. Amen? Mga bana, suportahisan ng mga asawa, suportahisan ng inyong bana, basta mga lagad sa Ginoo. Amen? Nadung, angayan kay ka magbasa sa Bible. Oh. Dung, angayan kay ka nga mag-answers. Pagkanindot yan na. Basta inyong bana, mga lagad sa Ginoo, mga asawa, inyong suportahan, inyong dasigon, kay mo na'y pinakamaayo nga ang bana mag-una diya sa pag-alagad sa Ginoo. Unya, imo kanipod akong bana, wag ini. Lagsara maligo. Aw tagay kuani sag-ubi, grabe din sa maligo. Initing ini tubig. Sana kong bana. Oy, pasalamat po sa inyong bana nga nasa simbahan. Amen. Salamat po sa inyong bana nga naluwas. Doong salamat yung kayo nga giluwas ka sa Ginoo bisag asa ka tanahon. Mura kag si kisingalan. Mura kag si Lito Lapid. Kung diri ka sa kilid, mura ka si Richard Gomez. Oh. Tanahon ka sa likod, mura kag si Palito. Oy, pasalamatan ninyong bana nga naluwas. Amen. Aka mo mga asawa, ang sa inyong bana, sige lang nyo sa wayon. Ay nyo nang dahigon, salamat kayo. Ha, nga ikaw kong bana. Nga wala kay di ka bisyoso, nga Kristohanon ka. Kay kung dili ka Kristohanon, basig imong naong, murag pala hubogin na siya. Ikaw po di mong bana nga, mahubog niya pag-uusahay, wala ka kabalo. Oy, unda na mo kiinom, oy. Di mo maulaw. Ha? Tiguang na tang pagka-Kristohanon, dugay na tang Kristohanon. Undang na. Nadiri na hubog. Di lang ako magsaba, ha? Ay lang yung tanawa, ha? Akong ipatawag isa, Pastor, amin na akong di na sala na mag-inom. Nga naman, mag-inom mo ng tuba ng uban.
Kay tambal ko nun sa kuan. Sana, tambal sa prostate. Ay, kaundangan na ninyo. Alain kayo, hubog na mo. Kapag maigsoon ko sa Ginoo, dapat, doon natay, kumitado ta, nga ang panimalay magbasa sa pulong sa Ginoo. In Psalm 119, verse 99 to 10, I have more understanding than all my teachers. Thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancient because I keep thy precept. Mas bright pa siya kaysa iyang magtutudlo, kaysa mga idaran. Nga naman, kay nagbasa siya sa pulong sa Ginoo. Now, Christian, doon na tayo kaalam nga dili masabtan sa uban atagi ka na kaalam. If we read the Bible, with all nasa atong kasing-kasing nga makakaton ta diya sa pulong sa Ginoo og wisdom. It is the Word of God, pulong na sa Ginoo. Muna mo hatag na itong lampara, muna mo hatag na itong kaalam sa atong kinabuhi, muna mo giya nato sa atong mga dalan. Uno na kay bikil karon, read the Bible. Doon na kay kaligut-gutan karon, read the Bible. Amen? When you read the Bible, you will learn how to face every problems sa imong kinabuhi. The Word of God, the Bible is perfect guide and light of our faith. Pastor, di man ko kasabot sa Bible. Oy, bahala na, maglisod kag sabot, basaha lang, kaya maabot ng panahon makasabot ka. Basig kulang lang kag konsentrasyon. Basig nagbasa kag Bible, nagunahuna ka sa imong dilungag. Nagunahuna ka sa imong unsa ka to akong trabaho karon, no? So, palungadan sa imong nahuna sa gawas and then basa sa Bible. Pastor, pila may akong basahon sa Bible? Pila man ka chapter? Depende ra nimo. One chapter, ang ba may kilala 4 chapters? No. 1 chapter a day. Tungaon nimo katunga sa buntag, katunga sa hapon. Basta hinayon lang nimo magbasa. Akong sekreto magbasa ko kaduhaon para masabtan ako. Hinay pagbasa. Kung saan man ang dakahang kagibasa, unya imong gidali-dali, matara imong yana. Human. Lord, duman akong basa. Mas nindot kinang magbasa ta, nga ato pong sabton. Pero kung di ka kasabot, nga imong ginaning kamot ka, sige lang, basta naning kamot ka. Ampo lang sa Ginoo, basin sunod, makasabot na ka. Amen? Basta mo basa ka sa Bible. No? Number 4, committed to biblical training of their children. Parents, if you want that your family, mahimo siyang lig-on nga panimalay, doon ay good foundation ang atong panimalay, dapat committed kita sa pagtudlo, pag-train sa atong mga kabataan, sa pagsunod sa Diyos, sa pagkahadlok sa Diyos. Muna atong i-train din sa simbahan. Anak mo ato ta simbahan ha, di ka dito magsingit-singgit, mutapad ka nako, maminaw ka. Ayaw niya, kay mamunal binas pastor, ayaw po ko niyo hadlo ka. Bantay ka sa pastor, kay isog na sa pastor, ay, pati sa ang akong ihadlok ko din sa inyong mga anak. Ayan nyo, anak, para ipanalanginan ka sa Ginoo, para makakaton ka, para idig kadako nimo, makapalit ka, o say paliton, o gwapo ang imong kinabuhi, kung makakaton ka, o pag kahadlok sa Ginoo. So, dili kay pag-abot diri sa simbahan ang atong mga anak, wala gyud. Dagan tamas ginhawa, singgit dito. Dapat ato silang i-train. Pastor, kanang akong anak, pastor, di gahi kay na eh. Di na lang ko na dadon, ayaw pod. Bisa na lang mo singgit diri, okay ra ko, basta atong isulayan. Ha? Amen? Pero we try to control our children. Tudluan nato sila sa pagkahadlok sa Ginoo. Deuteronomy chapter 6, verse 1 and 2. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whither thou go to possess it. Thou and that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes
and His commandments which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and thou days may be prolonged. Itudlo nato sa atong mga anak, sa atong mga apo, ang pulong sa Ginoo. Amen? Paigsoon ko sa Ginoo. Do not wait nga ang imo mga anak, ang mo disciple nila, ang kalibutan. Dapat ato silang unahan, sa gamay pa sila. Ato silang sultihan sa pulong sa Ginoo. Ato silang itrain sa pagsimba. Ato silang itrain nga unahon nila ang Ginoo, ilang mahalon ang Dios, ilang mo alagad sila sa Ginoo. Kaya nga ato silang matrain niya na dako kayo ka nagkahimuan sa atong mga anak. Teach your children to fear God. Kung ang mga bata do kahadlok sa Ginoo, di na sila maghimog dautan. Di na sila mangawat. Makalikay na sila sa kuan sa ilang kinabuhi. Yung mga katalagman sa ilang kinabuhi. Train your children to behave inside the church, that they will be less in the Word of God. Muna akong pangutana, o sa mingon ko ni Jima, Jim, nano kaha, kung muadto ta sa Amerika, ang mga bata, gagmay kaayo, 5 years old, 6 years old, maglingkod, maminaw man, no? Ano? Matumi sa Singapore, maglingkod ang mga Singaporean, mga gagmay kay nga mga bata. Matumi sa Australia, ang mga bata maglingkod, di gyud maglihok, maminaw. Sa Amerika, kung na'y mudagan nga bata, mudagan, wah! Tanawa, Pilipino na. Tinuod na. Basta na'y bata, musinggit, lingiya, Pilipino. Unsa kay problema na to? Because we train our children nga kanang pagkuan na to nga atong gikuan nga dili sa kasawat. Inom ka tubig. No, nam. Hey, kanan yung anak, makasabot na. Train them to be like kanang dako na siya. Anak, maglingkod ganing ta, dili ka magsaba. Kay kung magsaba ka, makadisturbo ka sa uban. Pag mulingkod lang ka dito, maminaw ka, inig-uli nato, tagaan ta ka, o makaon. Pero magsaba ka, bunalan ta ka, usa ka bunal. Maigsoon ko sa Ginoo, we can train our children. We can train them. Train your children. Have committed nga imong tudluan ang imong mga anak sa pagkahadlok sa Dios. Imo sa tudluan pag Domingo anak, kanang Domingo sa Ginoo na. Kanang Domingo dili na panahon nga moadto ka sa dagat. Di na panahon nga kapadulong ang Domingo sa Ginoo kana, gitahod nimo ang Ginoo. Kung moadto ka sa balay sa Dios every Sunday. When your child mabutang na siya ng hunahuna, isag wala na ka, they will remember it. They will remember what you taught them to do, what is right. Anak, kaya gid pangawat, anak. Kaya kung mangawat ka, pwede ka mapriso. Anak, kung mo trabaho ka, bisag bright kay ka, basta kawatan ka, wagi kay kaugmaon, anak. Anak, pag-honest lang, kay mabut yun ang panahon, nga ipanalanginan ka sa Ginoo. How many of you taught your children seriously about honesty? Na dili mangawat, nga musulti sa tinuod, bahala diha, bunalan siya. Kaya there's a price of obeying God. Parents, if you are committed to train your children, doon na kay maayo nga foundation sa maong panimalay. Bulahan ang mga anak ni anang panimalay. Nga ilang ginikanan, adunay gyoy komitado na sila magatudlo sa ilang mga anak sa pagkahadlok sa Dios, pagsimba, pagsunod sa Ginoo. Kanang ang bata, malipayon siya. And that man, God is going to bless the child. Now, tudluan na ito ang atong mga anak, aron doon na sila'y paglaom. Deuteronomy chapter 6, verse 3. Hear therefore, O Israel, to observe to do that if thou be well with thee, that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee.
in the land that floweth with milk and honey. Ilan sa Ginoo sila, Hear therefore, Israel, and observe to do that it may well with thee. Ang pagsunod nato sa pulong sa Dios, dili ni kaayuhan sa pastor, no. Kaayuhan ni nato, kaayuhan ni ninyo nga nagsunod. Young people, when you obey and listen to the word of God, dili ni kaayuhan sa simbahan, dili ni kaayuhan ninyo, o dili ni kaayuhan sa inyo, sa kinsa nga tao, inyo ni nga kaayuhan. Amen? And that you may increase. Para ka mo increase, be blessed sa Ginoo. Mightily as the Lord of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey, that it may well with thee, that you may increase mightily. Tuduan na ito ang atong mga anak sa makanunayon, diligently. In Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, and this word shall I commanded thee this day shall be in thine heart. Verse 7, thou shalt teach them diligently. It meaning, walay hunong. Teach them. Ako mga anak, mga dagko na ni sila. But there is a time, ako sila pasulod sa kwarto, I will teach them again the word of God. Consistently. Don't stop teaching the word of God. Until we die, until doon tayo access po sa atong mga anak, teach them the word of God with wisdom. And to the children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Ano sa ato siya tudloon? Tudloan sa pulong sa Diyos? And thou shalt teach them diligently. Why hunong? And to thy children, and thou shalt talk them when thou sittest in thine house. Kung maglingkod mo, teach them the word of God. Anak, ayaw yung absent ng simba. Anak, unahag yun ang Ginoo. Anak, inimnumi ang Ginoo. Kung anak kay sweldo, para siya, mahimong ingon sa Ginoo. Aron siya mudako. Aron siya may mong mighty. Aron siya i-bless sa Ginoo. And when thou sittest in thine house, and when thou walkest in thy way, bisag naglakaw mo sa dalan, teach them the word of God. Pero usahay, tadiwala na ta, di na ta magtudlo sa atong mga anak. And when thou liest down, and when thou risest up, if you will do that, your family, your home has a good foundation. Number 5 last. Committed of attending church services. Dapat kita mga Kristohanon, kung gusto ta mahimong blessing ang atong panimalay, we will teach them. And every time, o wala tayo bikil sa atong trabaho o sa diha. Pero Domingo, there is no exemption for that. We must be here in the church every Sunday. Deuteronomy 6:5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. In Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ang panimalay nga magkuyog og simba matag Domingo, lig-on nga panimalay. Be committed sa imong pagsimba. Ginoo, Lord, I want you to bless my family. Lord, I want you to bless my children. Gamahin mo ming blessing ang akong mga anak. Sometimes, sa akong prayer sa Ginoo, mayon ko, Lord, you remember me, O God. Sa akong mga anak, when they are young, bata pa sila, ako silang gitrain. Siguro, maedad pa siguro si Am-Am o mga 2 months. Every time ko na simba dito sa Baroy sa una, prayer vigil. Akong gidala na si Am-Am, gisakay na kong motor. Iniguli na mo, kasabaan mi mamaining. Nganong giapil-apil mga imong anak. Rika, puya pa kayo na. Pag mo iyak si Am-Am, makatuan na, kay imo mo guning dadon. Pero inko, Lord, okay lang, makasabaan ko ni Mama. But Lord, akong gidala nga akong anak because I want you to bless my daughter. Maigsoon ko sa Ginoo, unsa may mahindunuman sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong mga anak. Well, I cannot sure. Kani ako mga anak, mga lagad ba sa Ginoo? Until now, I cannot sure. Because sila ay magpili, mga lagad ba sila sa Ginoo dili. But at least, I'm doing all my strength
to force them to serve the Lord. Sa bata pa sila, I don't remember, sa bata pa sila, pwede sila magdula sa gawas. No? Si J.R. sana, palingkuron ako, tapad na ako. Straight to the point, anak, you need to listen to the Word of God. Magbunal tayo, niguli nimo. Pero kung mubackslide sila, di na takabuot nila kung dagko na sila. But at least, dili sila makablame na ako because I done my part. That there will become a faithful Christian. Parents, you need to be committed to yourself first, to God. Amen? You cannot say, anak, simba mo, kay diri ako. No. Your children will follow you kung ilang makita sa imong kinabuhi. Dili lang imong gisulti sa imong kinabuhi. Anak, o sa si J.R. si Ama, makusan ng istorya, anak, every Sunday, daghan kami orders, we lost this amount of money, but okay lang. Because we never, di na to ibaylo ang Ginoo sa kwarta. Kanang mag-conference o sa kusog ang among order. Ang akong gikwinta ang gansi, ana, it's about of millions ang among gansi. But okay lang, basta para sa Ginoo. Because someday, God, He will remember me. He will remember you sa imong pagsakripisyo para sa Ginoo. Pero how about kung matuaw ka sa Ginoo, Lord, remember me. Kung sa kami mo duman sa Ginoo nimo, kanang wa ka mo simba. Kanang gibaylo nimo sa kwarta. Kanang mong imong gideny ang Ginoo. Parents, if you want your children nga mag-faithful sa Ginoo, kita mismo, importante kayo, mahimutang blessing sa atong mga anak. We are their example, and our children will follow you. And we have a good foundation sa atong panimalay. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong pulong. Lord, I pray that you will bless God, yato Ginoo. Tabangi kami, Lord, to understand the words of God. Our family, Lord, mas importante pa sa kwarta. Ang among Diyos, Lord, mas importante pa sa kwarta. When we obey you, when we follow you, our children, O God, they will follow also. Lord, ang mga material nga butang, taman lang ini kalibutan na. But Lord, ang among pag-alagad nimo, everything, spiritual things will last, Lord. Lord, tabangi ang imo makatawan that they will remember you. That they will remember this message. Nga ilang ikinabuhi, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Nga ilang kang unahon, Ginoo, so that we become mighty. Lord, ingon sa imong pulong, kung amo lang kang sundon, among sundon ang imong pulong, mahimo kaming dako, Ginoo. Mahimo kaming bantugan, because that's your promise, O God. But the problem, Lord, we do not have enough faith to trust you. Lord, help your people. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat.